balikan natin yung history nito, ay yung background nito. Ito ay time ng mga judges. Time na kung saan magtatanim ka, and then pag malapit na ang harvest, dumarating na yung mga dayuhan, mga Amalekites, mga Midianites, kinukuha yung harvest. Hindi mo mapapakinabangan. Pati mga hayop na alaga mo, kukunin nila. So, pag ano na sitwasyon, ang normal na gagawin ng iba is, aalisin tayo dito. Katulad ni Elimelech, umalis sila. Pero si Boaz, hindi siya umalis. Kung dadagdagan natin yung kwento, si Boaz, dahil may mga ari-arian siya, of course may mga tauhan siya, pwedeng umalis na rin siya, pero hindi. Bakit? Dahil siya ay of good character, hindi niya iwan yung mga tauhan niya. Sige, magtanim kayo, kantahin natin to. Parang ganun ba? Diba? Pero alam mo, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. So, providence ito kay Boaz, and at the same time, providence kay Ruth. Bakit providence kay Ruth? Dahil sinabi ng author, ng sumulat ng Book of Ruth, sabi niya, nagkataon na nung nag-harvest siya, ay pag-aari ni Boaz. Para sa tao, parang nagkataon. Tama ba? Pero, ang katotohanan niyan, ito yung gumagalaw, visible na galaw ng Diyos sa buhay ni Ruth. Kumbaga, dinadirect na siya, o nililid siya, providence nga, ginaguide siya. Dinadirect si Ruth doon sa kung saan sila ay mamimik niya, ma-encounter niya yung isa sa kanilang mga magiging kinsman redeemer. And later on nga, mangyayari yung bagay na yan. Pero dito muna, pansinin natin si Boaz. Pwede siyang umalis anytime ng kanyang pamilya. Pero hindi, pinagpatuloy niya sa Israel. Si Elimelech umalis. Nung bumalik, anong nangyari? Di ba alam natin, chapter 1? Sabi ni Naomi, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Tawagin niyo na lang Mara. Kasi mapait. Mara pait. Okay? Mara, sabi niya, kasi umalis ako na punong-puno, in other words, kompleto, pero bumalik ako na lang. Wala na yung aking asawa, wala na yung dalawang anak. Meron nga akong kasama, isang manugang na babae din, pareho kaming balo. Pero si Boaz, hindi siya umalis, pero pansinin niyo, pinagpala siya, yumaman siya sa Israel even after, even merong famine, hindi siya umalis. Hindi ba magandang lesson ito sa atin na hindi naman nangako ang Panginoon na kapag nanampalataya ka sa Kanya, na kapag nagtiwala ka sa Kanya, ang lahat na lang ay sagana. Ang lahat ay masaya. Diba? May lungkot din, may kahirapan din, may problema din. Pero ang kagandahan niyan, pag hindi ka umalis, nandyan siya, hindi kanya ahayaan, hindi kanya iwanan, hindi kanya pababayaan. Bagkos, pag patuloy kang nagtitiwala sa kanya, pagpapalain ka pa niya. Like Boaz. Diba? Hindi naman siya, ang mga naranasan ng mga Israelita, naranasan din ni Boaz. Pero bakit? After a while, pinagpala rin si Boaz. Yan, kasi hindi siya umalis. Okay. Makikita natin more pa si Boaz na. Hindi nagtagal, dumating si Boaz mula sa Bethlehem, at ang sabi niya, sumain niyo si Yahweh, ang pagbati niya sa mga gumagapas. And then yung mga gumagapas, bumati rin sila. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Okay, so from, di ba nasa Bethlehem sila? Ano ibig sabihin na galing siya sa Bethlehem? Galing siya sa Bethlehem sa syudad. Ang picture kasi nito is, yung Bethlehem, walled na city yan eh. Yung city, may pader. Tapos yung taniman nila, nasa labas ng pader.
Okay, ang syudad nasa loob, yung taniman nasa labas ng pader, kaya si Boaz, mula sa syudad, lumabas siya, tiningnan niya yung mga nag-harvest. At ang sabi ni Boaz ay, kumusta, sumayin niyo nawang Panginoon. Pag si Boaz ay hindi, ano yan? Pag si Boaz ay hindi matinong boss, naghanap ako ng tamang word eh. Pero kung hindi siya matinong boss, hindi siya maayos na boss, sasabihin ng mga nag-harvest, ay, nandito na naman si babati-bati pa, parang ganun, di ba? Di ba, sino yung may mga boss? Di ba? Pag may mga bumubulong-bulong sa atin, maganda mo, wala siya, parang ganun eh. Pero hindi, pansinin nyo yung mga Israelita, yung mga harvester, sabi nila, pagpalain ka rin, sabi niya, pagpalain naman kayo ni Yahweh. Bakit? In other words, meron silang maayos na relationship bilang employer at employee. Yan, meron silang maayos na relationship. At later on nga, after ng harvest, nagkaroon pa sila ng parang fiesta, pagsasaya. Makukuha natin yan, chapter 3. And then, bumati siya, at sa kanyang pagtingin, napansin ni Boaz si Ruth. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino yung babae yun? Yung nakikipamulot. Hindi natin alam kung maraming nakikipamulot or si Ruth lang. Kaya napansin niya kagad. Or baka may kakaibang itsura yung mga Israelita at saka yung sa isang foreigner. Baka blunt yung foreigner to. Kaya nakita niya, sino yung babae yun? Okay? Sabi nung foreigner, siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab. Sagot ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag ng mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maaga pa'y narito na siya, katatigil lamang niya para magpahingang sandali. Sa English, ang sabi, from morning until now. And hindi sinabi kung anong oras dumating si Boaz po. Pero from morning, meaning ang first hour nila is 5 a.m. to 6 a.m. So, between 5 a.m. to 6 a.m., nakikipamulo na si Naomi. Si Ruth. Nakikipamulo na siya. At until now, sabi nung foreman, ibig sabihin, nung dumating si Boaz, medyo nagpahinga lang siyang konti. Hindi natin alam kung anong oras na yun. Pero ang point dito is, masipag si Ruth. Masipag. At hindi lang siya masipag, respect. May respect siya. Kasi, bagaman batas talaga na makipamulot ang mga mahihirap, pero nagpaalam pa rin siya. Diba? Hindi yung, kita mo, dami yung gamay na pera. Sukitin ko nga kahit wala si Bato. Hindi. Nagpaalam si Ruth. Pero kailangan ba niyang magpaalam? Actually, hindi na kasi batas talaga nila yun eh. Batas, inaalaw talaga ng batas. Pero mapansin nyo, si Ruth nagpaalam pa rin. Kaya, imagine yung attitude, yung character ni Ruth na ito. So, nilapitan ni Boaz, verse 8, si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid, dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Okay? Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gagambalain at kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Okay, so dito na papasok. Kanina yung providence. Ngayon dito papasok yung protection. Okay. Dahil si Ruth ay foreigner,
pwedeng sa kanyang pakikipamulot o nag-giggling siya, pwede siyang saktan o pag-isipan ng hindi maganda o gawan ng hindi maganda ng ibang tao. Pero sabi ni Boaz, huwag ka na lumipat pa. Dito ka na lang. Okay? Pag nandito ka, hindi ka gagalawin. Kinausap ko na yung mga tauhan, sabi niya, na mga lalaki na hindi ka gagambalahin. At sumunod ka lang sa mga servants na mga babae. Yung mga servants na babae, yung mga lalaki, sila yung nagagapat. Yung mga babae, sila yung nag-iipon ng mga ginapas, tapos binibigkis nila iyon para dadalhin sa kiskisan. So, doon sabi niya, sumunod ka lang doon. At hindi lang yon, nandoon na rin yung provision kasi kung babasahin natin ng tuloy-tuloy, ang sabi ni Boaz sa kanyang mga tauhan, sige, sadyain na lang na mag-iwan ng mga grains. Hayaan nyo na kunin niya. Pati yung mga sa ships, yung mga nabalot na, sabi niya, maglaglag kayo ng mula doon. Okay? Hindi ba? Imagine, yung mga provision ng Panginoon na yun. So, dahil sa nangyaring yun, verse 10, nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? And 11, sumagot si Boaz, ito pala yung reason. Okay? Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Paano kayo nabalitaan ni Boaz yun, no? Nag-usyoso ba si Boaz? Nag-marites ba siya? Or ganun talaga sa isang bayan, sa isang mali. Alam mo dito sa sityo na ito. Siyempre, pag may nangyari sa isang pamilya, alam natin lang. Kami nga naman, hindi ka lumalabas, ang dami na nalalaman. Okay, di ba siguro ganun talaga sa isang community. So, nabalitaan ito ni Boaz na naririnig sa kanya, at ang naririnig niya, ang nakakarating sa kanya, ang mga magagandang bagay in other na ginawa ni Ruth. Hindi lang sa kanyang asawa, ang asawa niya si Malot, at makikita rin natin ito sa chapter 3, kundi pati sa kanyang biyanan kay Naomi. So, in other words, consistent yung ugali ni Ruth, consistent yung kanyang character. Sa trade, sa relationship nilang magbiyanan, magandang panyo na sindin. Lalo na, sino ba may mga biyanan pa dito? O, sino yung may manugang na? Ay, si Daisy. Marami ka ng manugang. Kasundo ko naman yung manugang ko. Oo. So, dapat, magandang sundin din na consistent yung relationship nilang magmanugang magbiyanan. Oo. Sabi ko nga last week, di ba, yung usually sa ating Pilipino, ang mas napapansin na ugali, bakit palaging merong alitan or parang gap yung manugang tsaka ng bilang. Pero this time, sa atin, sa nawa katulad ni Ruth at tsaka Naomi. Now, sabi ni Boaz, verse 11, nabalitan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan, mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Okay, wala siyang kakilala, foreigner. Pagpalain tanawan ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan tanawan ni Yahweh ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakutkok. Sumagot si Ruth, salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi, kahit ako'y isang hamak. Pansinin niyo palagi niya inuulit-ulit yung hamak, yung pagiging foreigner, yung Moabita, ako isang Moabita, sabi niya, ako isang dayuan. Kahit ako isang hamak na lingkod, at sa katunayan, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin.